Praise the Lord! Yahweh, 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 Almighty God, we want to praise you for all the things you've done for us. You've shed your blood to take away all our sins and shame. To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your name. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Great are you, Lord. Unfailing God, we want to thank you for your unending love for us. Your promises, they come alive more and more in our lives. To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your name. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. We will worship till tomorrow comes. Forever we'll sing our praises to you. In your presence you have changed our lives. Now we're ready to go. Yahweh, Yahweh, Come on, clap your hands! Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Great are you, Lord. Stand! And ngayon pwede mo manglingunin yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, this is a perfect time na igalaw mo yung katawan mo para kay Lord. Amen! Come on, tapikin mo yung katabi mo ngayon. Kapatid, sabihin mo, ibigay mo na lahat ngayon. Because this is for the Lord. Amen! Come on, if you're ready, we will take this praise and worship to the next level for the Lord. Amen! Come on! Take us to another level. Come on! And we leave out
ways. Take us higher than we've never been before. Show us things that we've never seen before. Come on, sabay-sabay nga po, sing your love. 'Cause your love is lifting me. Sing your grace makes a way. Come on, up together. Woo! We gonna rise up. Come on, this is for the Lord. From strength to strength we'll go. Come on, live it up one more time. We gonna rise up. From glory to glory we will praise. We'll go for you. Shout! Come on, pwede ko bang makita ang tumatalon lahat para kay Lord? One, hey, hey! Come on out together. Now, we'll take this higher. We're going higher. We're going deep. Oh, we're going further. Take us to another level. We're going higher. We're going deeper. We're going further. Oh, one more time. We're going higher. We're going deeper. We're going further. Come on, for the last time. We're going higher. We're going deeper. Come on, all together. Hey, 'cause your love is lifting me to the new heights. Your grace makes a way. We're gonna rise up for you. This is for the Lord. Oh, from glory to glory. Glory to glory, strength to strength. For you, we're gonna rise up for you in everything that we do. From glory to glory. For you. Yeah. Come on, I want to see those hands. Mga kapatid, pwede pang itaas yung kamay na yan. Kung bakit ako, Lord, come on. And we will declare while singing right now. Amen? Come on. If you love Him, go some praise Him, put your hands up. If you love Him, go some praise Him, put your hands up. Come on, everybody. Put your hands up. Put your hands up. Come on, kayo naman. Hey! If you love Him, go some praise Him, put your hands up. If you love Him, go some praise Him, put your hands up. Everybody. Come on, we're going all out now. And 1, 2, 3. Hey! If you love Him, don't stop praising, put your hands up. If you love Him, don't stop praising, put your hands up. Everybody. Put your hands up. Hey! 1, 2, 3. Hey! Jump, 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 jump. Say Jesus. 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 Come on, everybody jump. Everybody shout your praise loud and sing. Hey! For Everything. oh, give Him all the glory, for our God is worthy. Come on, God, we shout one more time. Hey! Your praise loud and sing. Oh, give Him everything now, for our God is worthy. Every tribe and nation, come enjoy the celebration. Come on, every heart and generation, say. Sing it, let it begin. Oh, we're gonna do it one more time. Every tribe and nation, come enjoy the celebration. Every heart and generation. Come on, gonna say. Come on, we're going on now. Every tribe and nation, come enjoy the celebration. Every heart and generation, say. And now, mga kapatid,
Pwede mo bang lingunin yung nasa likod mo ngayon? Come on! At sabihin mo sa kanya, kapatid, ihataw mo na! This is for the Lord! Come on, you ready? Pwede ko bang makita ang bumabalapak ang lahat? Come on! Come on! All together! Come on, wala bang mas malakas? Come on, next, yung may kasamang talon. 1, 2, 1, 2, 3, yeah! Jump, 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 say Jesus! 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 Come on, we say 1, 2, 3 again! Into your name again! All around the world we'll sing! Come on, you do it one more time! Don't I them hearts out to beat again! All around the world we'll sing! Come on, one more time! Come on, all together! All around the world we'll sing! Come on, for the last time! Sing it again! You thought I did hearts out to beat again! We'll sing! All around the world we'll sing! Oh, we're gonna sing for you, Lord. Come on, give him the highest praise. Just open your mouth and worship. Oh, we give you the highest praise. Oh, we sing for you, Lord. Come on, just give the loudest laugh for the Lord. Hallelujah. Oh, and we gonna say, this God deserves His praises, this extravagant worship, this excellent worship, God. You deserve this, oh God. Oh, lift our praise. Come on, one more time. Pwede ko bang marinig yung malakas sa palakpak para kay Lord? Come on, yung mas malakas nga po. Yung may kasamang sigaw, hallelujah! Come on, one more time. 1, 2, 3. Hallelujah. Amen. Deserve po ng Panginoon yung ganyang klaseng energy. Amen. Kaya ngayon, I just want to share this verse to you, mga kapatid. From the book of Romans, chapter 15, verse 13, it says, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, right now, let us entrust our future to the Lord. Amen po ba? Kapatid, kung handa kang i-entrust yung future kay Lord, pwede mo bang itaas yung kamay na yan? At sabihin mo sa Kanya, Lord, alam kong may maganda kang gagawin sa buhay ko. Lord, alam kong may maganda kang gagawin sa araw na to paglabas ko sa church. And Lord, we declare na lahat ng pagsubok na meron kami, lahat ng hardships na hinaharap namin, Panginoon, Lord, you will deliver us in any kinds of trouble. Come on, just believe. In this time, in our midst, makikipag-meet ulit tayo sa ating Panginoon. Kapatid, hindi aksidente yung pagpunta mo ngayon dito. Yung forma mong yan, yes, deserve ni Lord yan. Dahil ang imimit natin ngayong oras na ito is the King of Kings, the Lord of Lords. Lord, we are now ready to meet you in our midst. Lord, you are free to move in this place. Let your Holy Spirit move and touch the hearts of any people, of every people, Lord God, na nandito ngayon. Kaya Lord, ikaw na po ang manguna sa aming kalagitnaan. Come on. I know that you are very familiar in this song. And I'm encouraging everyone, I encourage everyone na pwede bang sabayan nyo kami habang inaawit namin to. Come on, with all your heart. Can't go back to the beginning. Can't control
tomorrow will bring. Come on. Here in the middle, there's a place. There's a place where you promised to be. Come on, people of God, with all your heart. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Yes, Lord, we are ready now to meet you in this place. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on, my brothers and sisters, if you're ready to meet the Lord, kung gusto mong itaas yung kamay mo ngayon at i-welcome siya sa iyong puso, sige gawin mo. Come on, you are free to worship Him no matter what happens. As I walk now to the valley, Lord, let your love rise above every fear in our hearts. Oh, like the sun, shaping the shadow in my weakness, your glory appears. And everybody will say, oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Yes, God, we are ready to meet you here. 'Cause all I want is all you are, Lord. Will you meet me here again?
is our God. Come on, sing that the Lord is great in your life. Great, you are great, Lord. We can see it now in this generation, Lord, that you are great. Great is our God. Oh, sing that the Lord is great. Oh, how great is our God. And sing with me, how great is our God. And oh, we'll sing how great is our God. Come on, we will declare, Jesus' name above all names. You are worthy to be praised. In this heart will sing for you. In my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. Come on, just sing for the Lord. My heart will sing how great is our God. Come on, for the last time, with all your strength, sing name above all name. Name above all you are worthy of all praise. Come on, sing my heart will sing. How great is our God. Oh, we can see your greatness, Lord, 'cause you are good. Oh, you are great, Lord. In every suffering, your goodness, your greatness, the sweetest Lord. Come on, just open your mouth and worship. Worship the great God. Oh, you are great. Yes, God, in our sufferings, we can see your greatness. In every trials and hardships and battles in life, we can see your goodness. Lord, we thank you for that kind of unconditional love from you. Panginoon, hindi kami nakatayo ngayon kung wala ka sa aming buhay. Wala kami ngayon dito, Panginoon, kung hindi mo kami pinalakas, kung hindi mo kami binigyan ng maraming blessings ngayon. Kaya Lord, in every sufferings that we have, we will glory with you. We will rejoice with you, God. Dahil Lord, you are the greatest that we have. You are the greatest God with us, Lord God. Salamat, Panginoon. Kaya ngayon, receive the highest praise from our hearts. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Oh, na may kasamang sigaw nga po. Hallelujah! Come on, one more time. Hallelujah! Oh, thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw na
pamumuhay na binibigay mo sa amin. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, dahil sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Maging ang mga biyaya na natatanggap namin na araw-araw ay nanggagaling sa iyo. Kinikilala po namin, Panginoon, na ikaw ang may plano sa lahat sa buhay namin. Sa umagang ito, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at naway ang iyong banal na Espiritu ang magpaunawa sa amin sa mensahe na may bibigay sa umagang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na makikinig sa iyong aral, sa iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang siyang pumagitna sa aming kalagitnaan. Galawin mo ang puso ng bawat, hipuin mo ang bawat puso sa bawat isa sa aming Panginoon. Ipaintindi mo, Panginoon, sa aming buhay kung ano ang gusto mo mangyari sa aming buhay. Maraming salamat at binabalik naman na namin sa iyo ang purit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga nakaraang mensahe ay nakita po natin ang pamagat ng ating mensahe sa buwang ito, sa buwan ng Mayo, ay let go, let God. Ito po ang ang mensahe sa buwan ng Mayo. At sa mga nakaraang mensahero ay binigay nila sa inyo ang mga bagay-bagay na mga aral na dapat nating bitawan at hayaan natin ng Panginoon ang siyang mamahala sa buhay ng bawat isa natin. Si Pastor Alimar ay tinalakay niya ang patungkol sa take off your mask. Alisin mo ang iyong maskara. O kung sa maikling salita, huwag ka nang magkapa-plastic. Parang ganon. Huwag kang plastic. Parang ganon. Lahat ng iyong itinatago, alam na namin. Alisin mo na ang iyong maskara. At lahat ng mga nakatagong kasalanan ay dapat nating alisin. Huwag na nating itago. Kung namumuhay tayo sa mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos, ang Diyos alam niya. Kaya alisin mo na ang iyong maskara at idulog mo lahat sa iyong Panginoon. Kay Pastor Amirjin naman, second week, ay nandun po yung Mother's Day noon. Kaya tinalakay niya ang tungkol sa mother. Ang resilient mother or resilient woman. O inang lumalaban. Parang ganon. Ha? Inang hindi sumusuko. Ganon. At si Pastor Sherwin naman ay tinalakay niya ang tungkol sa pride. Let go. Ibig sabihin, alisin na natin ang mga pride sa ating buhay. At si Pastor Glenn, tinalakay niya ang tungkol sa stewardship o katiwala ng Panginoon. Ibinigay niya sa atin ang kanyang tiwala. Kaya't ang tiwalang yon magiging huwag mong sirain ang tiwalang yon para sa Panginoon. Yon. Lahat yon ay tumutukoy sa let go, let God. Halimbawa, doon kay Pastor Alimar, take off your mask, let go. Alisin mo na yung maskara, let go. Kay Pastor Amirjin, resilient woman, let God. Hindi ka naman magiging resilient kung wala ang Panginoon. So hayaan mo ang Panginoon ang siyang magpapalakas sa iyo upang ikaw ay hindi susuko. Kay Pastor Sherwin naman, pride, let go. Alisin mo. Bitawan mo ang iyong pride.
At kay Pastor Clint, stewardship, let God. Hindi ka maging mapagkatiwalaan kung hindi ibibigay sa iyo ng Diyos ang tiwalang yan. So, let God. So, lahat ng mga yon ay may kaugnayan dito sa ibibigay ko sa inyo ngayon. Ang ibibigay ko sa inyo ngayon ay ready for delivery. Ang unang sinabi sa akin ni Pastor Alimar ay ready to deliver. Parang pareho din, ano? Parang pareho din. Ready to deliver and ready for delivery. Masagwang pakinggan lang kasi yung delivery. Kapag nakakarinig ako ng delivery, parang may ipapanganak. Parang may manganganak, parang ganon. Pero hindi po ganon ang ibig sabihin. Sa English kasi, complicated sa English kasi. Sa English, mayroon tayong tinatawag na desert. Desert at desert. Pero magkaiba ang meaning. May mga bagay-bagay na magkakapareho sa sound pero magkakaiba ang meaning. Pero dito, ready for delivery, ibig sabihin, nakahanda i-deliver ang isang bagay. So since nakinig na tayo doon sa mga naunang mensahe, kasla sinalingsingan na tayo, iti Apo. Alam nyo yung sinalingsingan? Alam nyo yung punong kahoy? Kapag ayaw mong matumba, ay alisin mo yung mga dahon-dahon. Kaya kapag panahon ng bagyo, hindi matutumba yon dahil wala yung nagpapabigat na mga dahon. Ready to deliver. Sa Jeremiah chapter 18, verse 4 up to 10, ganito pong sinasabi, and the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel as it seemed good to the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Says the Lord. Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Then stand, I speak concerning a nation and concerning a kingdom to pluck up, to pull down, and to destroy it. Hanggang dyan na lang tayo. Ito ay isang kasaysayan na kung saan si Jeremiah ang nagsasalita at nakipag-ugnayan siya sa Diyos kung ano ang mangyayari sa Israel. So ibig sabihin dito po ay inihalin tulad ni Jeremias na ang isang nasyon ay isang clay. At ang potter o yung gumagawa doon sa clay ay ang Diyos mismo. Hindi malayo na tayo ay, kung ititrace natin yung history o kasaysayan ng isang tao, tayo ay nagmula sa putik o tayo ay nagmula sa alabok na mababasa natin doon sa Genesis chapter 2, verse 7. Ang sabi dito sa Genesis chapter 2, verse 7, God formed man of the dust of the ground. Ang tao ay binuo niya, ang Diyos ay binuo niya ang tao mula sa alabok. Kaya pansinin natin, kapag hindi tayo maliligo sa 5 araw o 10 araw, agkudkud ka, damapandit ako kom. Yeah? Ano yung pupunta sa iyong kuko? Kapkab. Yeah? Uray tupay no, uray digos ka, kapkab kan tupay. Yeah? Ibig sabihin, talagang tayo'y mula sa lupa. At kung pansinin nyo, yung nakuha nyong kabkab,
doon sa mga katawan nyo, i-imagine nyo na lang na yun ang ginamit ng Diyos upang ikaw ay maging tao. Ganon po. Yeah? Kaya, ang tao, kahit si Apostol Pablo, ay sinabi niya na doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7, "But we have this treasure in earthen vessel, that the excellence of the power may be of God and not of us." Ang kapangyarihan ng kabuuan ng tao ay hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos. At wala tayong magagawa kung ano ang gagawin ng Diyos sa atin. Kung ano yung itsura na magiging outcome sa ating buhay. Ganon po. Sa Job chapter 10 verse 8 up to 9, sinabi rin ni Job na siya ay galing sa alabok. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay lamang na ang tao ay galing sa alabok at hindi po galing sa unggoy, na katulad ng mga sinasabi ng mga siyentipiko, mga siyentista. Ito po ang mga sinasabi nila na tayo ay galing sa unggoy. Na kinukontradik naman ng Bible, tayo po ay galing sa alabok na binuo ng Diyos. Kumbaga, ang Diyos ang siyang gumagawa doon sa alabok kung anong forma ang gusto niyang gawin para sa isang tao. Upang ang ganon, ang tao ay magiging handa sa lahat ng bagay. Ready for delivery. Ito ay may kaugnayan doon sa 2 Timothy 3:16. Ang sabi po doon sa 2 Timothy 3:16, "All Scripture is given by the inspiration of God." Sabi doon. Pero sa pinakahuli niya, upang ang tao ay magiging, anong sabi niya doon? Furnish, sabi niya. Sa mga ibang salita naman ay, ano na yung ibang, equip. Sa mga ibang salita, sa ibang salinlahi ay sa ibang saling wika ay equip or furnish. Magkapareho din ito. Ang ibig pong sabihin ng equip or furnish ay yung furnish galing sa salitang furniture na kung saan handang gamitin. Handa nang gamitin ang isang bagay. Mga finished product na ito. Hindi ka magbibigay ng isang finished product na hindi maganda, di po ba? Kaya tayo, bilang anak ng Diyos, ay tinapos ang lahat ng Panginoong Diyos, ang kabuuan ng tao. Soul, spirit, at saka itong tinatawag nating body. Ito ang tinapos ng Panginoon. Dinamili na daytoy tapnog balin ka nga tao. Ang salitang human being ay galing sa salitang humus na ang ibig sabihin ay clay at o kaya ay earth. Ang ibig sabihin ay alabok. Human being. Tayo po ay human being. Ngayon, pupunta naman tayo kung bakit ganito ang mensahe ni Jeremiah. Alam niyo po, si Jeremiah ay nabuhay nung kapanahunan na malapit nang makaptive ang Juda. Ang kwento kasi nito, upang malaman natin ang kwento ng mga nakaraang Israelites. Kasi ang Israelites, magkaiba sa Jew at magkaiba sa Hebreo.
ang Israel ay isang nasyon. Ang Jew ay isang relihiyon. At ang Hebreo naman, ito ay isang race. Para hindi tayo malito, ano po. So magkaiba ang Israel at Jews. Ang Jews po ay ito yung tinatawag nilang religion. Na kung saan ang religion na ito nakapaloob doon yung mga commandments of Moses. Ito yung mga religion nila. Na kung tatawagin natin ay Judaism, na ang mga Judaism na ito ay tinatawag ding mga taong legalist. Bakit po sila ay legalist? Dahil sila lamang ay sumusunod doon sa mga legal, yung mga law of Moses, doon lang sila sumusunod. Wala nang iba. Kung kaya't pinangalanang silang Judaism at legalist. At ang mga taong ito, ang Israel po, kung titignan po natin, ititrace natin ang kasaysayan ng Israel, nawalan po ng nasyon ang Israel. Kung kaya't ang sabi niya, kapag hindi ka tumalima sa aking kagustuhan, ang kalamidad ay aking itutuloy. Pero, kapag hindi ka naman, kapag sumunod ka sa aking kagustuhan, itutuloy ko ang pagpapala para sa mga Israel. Ganito po ang nangyari sa kanila. Noong kapanahonan ni Solomon, at namatay si Solomon, na-divide po ang Israel. Tinatawag nitong Northern Kingdom at Southern Kingdom. Ang Southern Kingdom po, ay ito po yung mga dalawang tribo lang. Kasi 12 ang Israel eh. Nandyan sina Gad, Dan, Ephraim, Benjamin, Judah. Yon yung mga 12 po silang lahat. Mababasa po yun yan sa Revelation chapter 7 yata yon, yung mga 144 Diyos. Makikita nyo lahat dyan ng mga tribo ng Israel. So yung 10 ay Northern Kingdom at yung 2 ay Southern Kingdom. Ang 2 ay yung Benjamin at saka Judah. Nung panahon ng Assyrian, kasi sila ang superpower noon, kinaptib nila yung Israel, yung 10 nation o yung Northern Kingdom. Kinaptib nila mga about 720 BC. Bakit hindi nila nakaptib ang Judah? Kasi yung hari nila ay nalintag o mabuting hari, sumusunod sa yapak ng Diyos. So kapag basahin natin doon, kapag kayo ay tumalima, ang biyaya ay ibibigay ko sa inyo. Kaya't ang mga hari noon, kapag ang hari ay magiging righteous, walang kalamidad na pumupunta sa mga Judah. Noong 606 BC, magkaiba kasi. 606 BC, yung iba naman 583 BC. Magkaiba yung mga type na ginagamit nila. Pero hindi sila magkakalayo. Sa mga Clarence Larkin, 606 BC. Noong 606 BC na ang hari ay talagang hindi na matuwid, hinayaan ng Diyos ang kalamidad na pumunta sa kanila. At ang Babylon na naging superpower ay kinaptib niya ang Judah. Kasama si Jeremiah. Nung hindi pa nakakaptid, winarningan niya ito. At ito ang sinasabi niya, kapag hindi kayo tumalima, kayo ay parang clay na nasa aking mga kamay. Sabi niya, ang kalamidad ay pupunta sa inyo kung matutuloy ang kalamidad sa inyo kung hindi kayo tatalima sa akin. Ganun po ang nangyari sa Israel. Ganun po ang nangyari sa lupain ng Israel. Kung kaya't ang Israel, ang 10 tribo ay nawalan sila ng identity o pagkakakilanlan. Mababasa po natin yan doon sa James chapter 1 verse 1. Sa lahat ng 12 tribo ng Israel na napunta sa iba't ibang nasyon, isulat ito
Aji ing kasaba ni Pastor nga Clint. Amoy jim kasaba ni Pastor Clint. Hudyo ajay. Pero apay nga darajay siren. Ni kwa. Apay ta darajay siren ni Simon. Bakit nandun sa siren si Simon? Dahil sa intermarriage ng mga tao. Yung mga andun sa Syria, nung mga panahong yon, kagaya ni Moses, ang asawa niyang si Sephora ay hindi naman Hudyo. Kaya nagkaroon ng mga intermarriage ng mga Hudyo ng mga panahong yon. Kung kaya't nagkaroon ng mga Hudyo sa iba't ibang lugar. Hanggang doon sa kapanahunan ni Jeremiah, nawalan na ng nasyon ang Israel. At nung nawalan ng nasyon ng Israel, nag-rebuild ngayon ang mga Israel, gusto nilang lumaban nung kapanahunan ng Antiochus Epiphanes. Pero ano pong nangyari? Walang nangyari. Nagtagumpay sila sa panandaliang panahon, subalit, di kalaunan, tinaptib din sila. Hanggang sa 70 AD, yung temple doon, na templo ng Diyos, na itinayo ni Zerubbabel at saka ni Nehemiah ay nasira, sinira nila. Tignan nyo kung gaano katagal na nawalan ng nasyon ng Israel. Mula 606 BC hanggang 1948 AD. Tignan nyo kung gaano katagal. Ang tagal. Bakit? Hindi sila tumalima sa Diyos. Ngayon, ang gagawin ng Diyos, doon sa nakita ni Jeremiah sa magpapalayok, ay mayroong isang clay na walang forma. Ngayon, pupurmahin yan ng Panginoon. Bakit niya pupurmahin ng Panginoon? God created us to be useful upang tayo ay maging pakinabang. Nasira ang tao dahil sa kasalanan. At wala nang kapurma-purma ang tao. Ngayon ang Diyos ay kailangan niyang purmahin ulit ang isang bagay na nawala sa Kanya. Dahil ang tao ang siyang pinaka-unique na ginawa ng Diyos. Lahat ng mga Kanyang nilalang ay para bang nagmula lamang sa Kanyang salita. Kaya't ang sabi doon sa John chapter 1, verse 2 yata yun, ang sabi niya doon, mula sa Kanyang salita, dahil sa Kanyang salita, ang lahat ng bagay ay napaadda ko na nagkaroon ng mga bagay dahil sa Kanyang salita, maliban sa tao. So lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos, dahil lamang sa salita, dahil makapangyarihan ang Diyos, sabihin niya lang, andyan na. O sika, alutteet. Nagkaroon ko mati alutteet. Bigla na nagkaroon ti alutteet. Pero ang pagkagawa ng tao, kakaiba. Kaya nang hihinayang siya, bakit nawala ang tao dahil sa kanyang kasalanan? Pupurmahin niya ulit upang maging pakinabang. At ang kanyang pagpurmang ito ng Diyos sa atin ay hindi lang doon sa panlabas na kanyuan, bagkus mas higit pa sa panloob na kaanyuan. Nasira tayo at masisira tayo kapag hindi pupurmahin ng Diyos. At paano ang pagpurma niya? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Ay pupurmahin niya ulit tayo. Kung kaya't araw-araw sa inyo ay binabago niya tayo. Araw-araw tayong binabago ng Diyos. Pinupurma niya tayo ayon sa kanyang kagustuhan upang tayo'y maging pakinabang.
salsalingsingan na tayo ni Apo Diyos, tapnitit kasta, mausar tayo. Amuyo iti maysa nga nagpintas nga lamisan, nagpintas, dagitoy, nga tugtugaw. Amuyo ka di daytano, apay nga maus-usar. Maus-usar dayta, kat saan nga kastamot kat titsuro na dayta, dayta adda bulong na, adda sangana, dayta kinatamda, tinagbatagbatda, aging gana iti mausar, iti tao. Saan na ka mabalin nga usarin ni Apo Diyos, no saan ka ngagpasalingsing kinkwana. Iso nga ti tao, kaya't ang tao ay magiging useful lamang kapag ginagamit ito ng Diyos. Kaya't ang sabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Timothy chapter 2:21, sabi niya dito, we are formed into a vessel of honor, prepared for every good work. Tayo, naisagana tayo, may papan, may paay, nasyaat nga aramid, kunana. Kaaya-ayang gawa. Ito ang sinasabi ng Panginoon, prepared for every good work. Mga kapatid, tayo ay ginagawa ulit ng Diyos. Sa lahat ng mga kasalanang nagawa natin. Kaya nga doon sa 2 Timothy chapter 3:16, dahil sa salita ng Diyos, ikaw ay magiging perpekto. At ikaw ay handa na ma-deliver. Magiging perpekto. Huwag niyo akong ma-misinterpret dito. Ang perpekto, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na hindi ka na nagkakasala. Ginagamit ito na Apostol Pablo, yung perfect, dahil ang ibig niyang sabihin ay fully grown, fully matured. Yan ang ibig sabihin ng perfect. Kaya kapag ikaw ay fully matured, ay lahat ng mga unos ng buhay na darating sa iyo, kaya mong paglabanan. Yun ang ibig sabihin ng fully matured. Ang Diyos ay nasa sa atin. At ang Diyos ay handa niya tayong gamitin kung tayo ay magpapagamit sa Kanya. Pangalawa, God's hand shape us into Christ's image. Hindi pa natin naaabot ang kaanyuan ni Kristo. Kung kaya't sa araw-araw na pamumuhay natin, kailangang abutin natin ang kaanyuan ni Kristo. At sa pamamagitan ng pagtulad sa anyo ni Kristo, ay makakaranas tayo ng lahat ng mga bagay na nararanasan din ni Kristo. Ano po ang mga yon? Mga pagsubok ng buhay, inlansada, tinuptupranda, apanda, kinurnaan, dagiti sisiit, iti ulo na. Maraming naranasan ng ating Panginoong Jesucristo na hindi pa natin nararanasan sa buong buhay natin. Maliban na lang kung may persecution dito. May maraming natatakot dito sa sa bakuna natin. Baka daw ito na yung kaganapan ng noong 1960 kasi, pagkatapos ng World War II, mayroong inilabas yung mga mayayamang tao, nagpulong-pulong kung saan ang mga taong ito ay tinatawag nilang Illuminati. Hindi ka makakakuan ng mga na makaka-join ng grupong ito kung hindi ka mayaman. Sina Oprah, yung mga membro ng mga Illuminati. Ito yung mga taong mayayaman. At ang mga ito ay nagpulong-pulong na gusto nilang kontrolin ang buong mundo. Kung kaya mayroon silang tinatawag na New World Order na kung saan iisa ang namamahala. At ito yung tinatawag at doon sa
kanilang pagpupulong ay nakapaloob doon ang tinatawag na Agenda 21 o Agenda 30. Sino nang nakarinig sa inyo itong Agenda 21 o Agenda 30? Ang ibig sabihin ng Agenda 21, itong 2021 daw, ay mangyayari yung tinatawag nilang depopulation o magbabawas ng populasyon. Hindi ba nakakatakot? Kaya ang mga taong yon, noong 2019, 19 yata yon, yung COVID-19, nagkaroon ng artificial virus na galing sa Wuhan, China. Ito yung coronavirus. At ito ay nahawa ang mga tao kung kaya't nagkaroon. Kung sa doon lang sa China sana, ay maaaring sabihin natin epidemic lamang dahil may epicenter. Pero kapag lahat na ng mundo ay tinapmaan, nagiging pandemic. Kaya nung 2020, ito na, lumubo na ang kaso ng COVID-19. At nang lumubo ang COVID-19, nagpaano sila ng mga injeksyon, mga bakuna. Kaya't kung kaya't natatakot ang mga tao, ay inilalathala sa mainstream media na ito daw ay depopulation. Ito na yung Agenda 21 na kung saan papatayin nila ang lahat ng mga, babawain din naman lahat, babawasan nila ang mga tao. Tignan nyo po, itong ideyang ito. Bakit ang kanilang babakunahan ay from 15 to 60? Nagpangato. Gana senior citizen. Ibig pong sabihin, ititira nila yung mga taong from 15 hanggang sa papanganak. Oh, natakot tayo. Pero ito ay conspiracy theory lamang na nagpasalin-salin sa mga tao. Kung kaya't ang mga tao ay ayaw nang magpabakuna. Kaya't ang Israel, tignan nyo, ang kamay ng Diyos ay nasa Israel. Kahit na sila ay nagkakasala, ang kamay ng Diyos ay nasa Israel. Hindi sila basta nagpapa-import doon ng mga bakuna. Ang Israel magaling sa mga technology. Kung kaya't bumuod din sila, na dumiskobre din sila ng sarili nilang bakuna at halos lahat ng tao doon ay nabakunahan ng kanilang sariling bakuna. At lahat ng tao doon, libre na, COVID-free na doon at wala nang nagmamas. Tingnan nyo ang galing ng Israel. Dahil ito, ang kamay ng Diyos ay nasa kanila. Ganito po tayo binubuo ng Diyos. Dumarating sa buhay natin ang mga bagay-bagay na nagkakaroon tayo ng maraming problema. Ang pagkamatay ng mga tao sa buhay natin ay isang napakalaking problema. At kapag dumarating ang mga problemang yon, kapag nanatili kang malakas, ikaw ay talagang ang Diyos ay nasa sayo. Kasi ang pagpurma ng Panginoon sa atin ay masakit. Tayo'y para baga tayong dumadaan sa apoy. Tayo pong lahat ay dumadaan sa apoy. Anong po apoy na yon? Trials. Mga pagsubok ng buhay. Doon pa po tayo dumadaan. Kaya ang Diyos ay pinahihintulutan niya ang trial sa ating buhay upang maging kasangkapan. Ang mga bagay-bagay, ang trial ay maging kasangkapan upang tayo ay magiging matibay na Kristiyano at handang magsilbi sa Panginoon. Handa tayong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang mga bagay-bagay. Tignan niyo po, noong mga kapanahunan ng Roman Empire, sinunog po nila lahat ng mga Kristiyano.
sinunog ni Nero ang lahat ng mga Kristiyano. Dahil doon may conflict sa Kristyanismo at Judaismo. At lahat ng mga salita ng Diyos, yung mga kasulatan, sinunog nila. Bakit ang guidance ng Panginoon ay nasa mga Kristiyano pa rin hanggang ngayon, nagpapatuloy ang Kristyanismo hanggang ngayon? Hindi nila mapapigilan yan dahil tayo'y nasa kamay ng Diyos. Bagamat sila ay nagkaroon ng persecution, naisalang sila sa apoy, ang mga tao noon, nagiging matibay pa rin sila. Kaya tinahayaan ng Diyos ang mga bagay-bagay na ito upang tayo ay mabuo in order for us to be shaped. Para tayo magiging magandang vessel para sa kagabitan ng Panginoon. Hindi ka gagamitin ng Panginoon kung mayroon ka itinatago sa iyong puso. Kaya, dapat ay handa tayong magpabago sa Panginoon. Ang trials ay upang mas malalim pa ang ating pananampalataya at upang ma-develop sa atin ang tinatawag nating perseverance o yung pagkamatibay. O renuan niya tim umay, aridta kalata. Kas aja istorya kon. Aja inistoryak, iti kada kayo. Nga may duwa nga kayo. Dahil may sabon sa basit. Ay ito may sa dakkel. Aja dakkel kan kansyawan na di basit. Nagbasit pandak, katkatawaan na. Katkatawaan na. Madilatag tagtagari di basit. Nga kayo. Iti nagpagyo na tuwang jidakkel nga kayo. Natumba yung malaking punong kahoy at sumandal doon sa maliit na punong kahoy na kanyang kinakantsawan. At anong sinabi ng malaking punong kahoy sa kanya? Believe ako sa iyo, Brad. Ang tibay mo. Sabi niya. Insungpat namit dayto yung basit nga kayo. Idikan kantsawan na inyunag ko nga inyunag ko na. Itiramot ko. Tapno yung tunutsimpo nga umay, dagiti bagyo iti biyag, kunana, nakatakderak lata. Kastay ti Kristiyano, sa pananatili natin sa Panginoon, at sa mga bagay, at sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin kapag napaglabanan natin, parang katulad tayo doon sa maliit na punong kahoy, na inilalim natin ang ating ugat upang tayo'y magiging matibay sa panahon ng bagyo sa buhay. Pangatlo, itong God's hands reshape our broken dreams. Pag nakita natin, kapag binasa po natin doon sa salita ni Jeremias, na nakita niya ang isang pattern na may nasirang clay, siniran niya yung clay, at minasa niya ulit. Ang ginamit dito na salita ay marred. A vessel marred in his hand. Sa Jeremiah chapter 18 verse 4. Ang marred, ang ibig sabihin po ay ruined from its original sa original na kanya, pagkakagawa niya. Ganon po ang ibig sabihin ng marred. Nasira. Kagaya po ng tao, nasira ang tao dahil sa kasalanan. At ngayon, minasa niya ulit. Alam niyo po, kasi, ang isang magmamasa na gumagawa ng mga palayok, ang isang magpapalayok, ay tinitimpla niya ang clay. Hindi po ito maging dapat basa at hindi magiging dapat tuyo. May timpla yan. Doon po sa Baknutan La Union, sa Tabok, may gumagawa po doon ng mga pots. Napatag ajibantay di jayon. Tadijay da nga tatamidan. Alam niyo yung ginagawa nilang pots? Yung ginagawa nilang pots ay yung
Yung ano yung kulay ng pots, yun na rin yung kulay ng clay. Yun na rin ang kulay ng clay. Aji ko ti bantay nga sila lumabagat itsura na. Kasjay, kararamidan da dijay nga bangbanga. Noong unang panahon kasi, ang ginagamit nating pag pinaglulutuan may mga banga. Iti gamgamitan tayo sa nga water jug, no dikat dagiti karamba. Anya pay, dagiti naglamis ti danum na no kasado. Sa maji karamba nga paginuman ay naglamis iti danum na kasdi iti. Nga aramidan damit lang iti kastos. Ket dayjay ang isang pot hindi mabubuo yan kapag ipinaspasok nila sa tinatawag nating kiln. Ito yung pugon na ginagamit ito yung pugon na ginagamit sa paggawa ng mga palayok o mga banga, dagiti karamba, dagiti tararamidan da. Ikabil damit ket iti apoy. Lumasat iti apoy. Lahat ng mga bagay-bagay yun. Ito yung proseso kung paano ang proseso ng paggawa ng pot ay ganun din ang proseso ng Diyos sa paggawa ng kanyang anak. Ganito po ang ginagamit nila. Kaya ang mga tao ay parabagang nadurog-durog pati ang kanilang mga dreams o pangarap sa buhay. Lahat tayo ay may pangarap sa buhay. At ang pangarap na ito ay minsan nang nasira. Sinira dahil sa hindi ka malaman na kadahilanan. Alam niyo po, nangarap din ako sa dalawa kong anak. Yung isa, kumuha ng pulis. Yung isa, kumuha ng education, maestra. Sa kasamaang palad, nung sila nagbabalak ng mag-aral sa kolehiyo, problema ko yung mga pinansyal nila. Hanggang isang araw, ang si Noemi, yung pan namin doon sa Kwan, yung sponsor namin doon sa San Jose, Nueva Ecija, kinausap niya ako dahil ako po ay nagtuturo doon. Sabi niya, Ronnie, mayroon ka bang nag-aaral na anak? Mayroon, magkukulihiyo na nga sila wala akong panggastos. Huwag kang mag-alala, gastos ko na lahat. Sabi niya, natuwa ako. Kaya't umuwi ako kagad dyan sa bahay. Anak, anong gusto mong kurso? Gusto niya pulis. Yung isa, maestra. Nag-aral sila. Nagsabay sila na nag-aral. At walang problema sa kanilang mga pinansyal. Kung minsan sa baon-baon lang, doon lang nagkakaproblema. Konti-konti lang. Lumipas ang panahon, 4 na taon, alam ko, mag-graduate na yung anak ko. Bigla niya akong niyakap, umiyak. Papa, sabi niya, binigo kita. Mayroon po siyang incomplete na 2 subject. Major pa naman. Apay, di mo bagbaga. Kunak. Tanapanak nakikatungtong di jay eskwilaan nyo. Kunak. Noong bagbagangan na nga nasapa, mabalin ko nga, napanak ko man nakikatungtong mabalin nga, dalang iti na incomplete na. Winusan na itnat at indaran. Nga, subject na. Kaya na-fail siya. Doon pa lang sa una ay nabasag na, nadurog ng aking pangarap. Ang pulis, patula, naging pulis, matulis. Ang anak ko, nabigo ako sa aking pangarap. At nung pangalawa naman, yung anak kong maestra, imbis na maestra, second year pa lang niya, nagiging my wife. Dahil inasawa nila. Nagsakit. Dahil maestra, nagbalin, aglakla ko ti galunggong.
ngem adda pay pag-asa tayo. Dagiti apo tayo. Isu nga kunana ditoy, God's hands reshape our broken dreams. Ako po ay magwawakas sa istoryang ito. Sinong nakakakilala sa inyo si Adelaide Pollard? Si Adelaide Pollard po ay isang mananampalataya ng Diyos ng 40 taon na. 42 years old, nung ang pangarap niya ay pupunta sa Africa upang maging missionary doon. At ang pangarap niyang yon, nang malapit ng talagang may sakatuparan yung pangarap niyang yon, ay naantala dahil sa lack of financial support. Wala siyang pagkukunan ng mga pinansyal na gagamitin niya. Question niya ang Panginoon, Panginoon, ako naman ay tumatalima sa iyo. At nung siya ay nakipag-fellowship sa mga kababaihan, narinig niya yung isang dalangin ng kanyang kapwa mananampalataya. At ang dalangin niya ay, have thine own way, Lord. Kagustuhan mo, kung anong kaparaanan mo, Panginoon, yun ang masusunod sa atin. Kung anong paraan mo. Kaya't nung umuwi siya sa kanilang bahay, talagang pinagmumuni-muni niya, pinagnilay-nilay niya ang mga salitang yon. Ano kayang ibig sabihin nito? At hindi siya natulog hanggang hindi niya nagawa ang isang awit. At ang awit na ito ay, have thine own way, Lord. At ganito ang tono ng kanyang awit. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Sino ti makamuda ito yung kanta? Dagiti bakit ang muda da ito? Arami den na katuapo. Daytoy, da kayong agtutubo, saan yung amu dayto yun? Wen, planet shakers, tiyam amu yun nga kankanta. Dagitoy himno nga dagitoy, kadaanan nga himno. Numang mangig ko, ay naapo sumsunggar ti dot-dot ko. Ditoy, kakabsat, kapag nadurog man, nabasag man, nasira man ang iyong mga pangarap sa buhay, ang Diyos ay bubuuin niya mulit ang iyong pangarap upang ang pangarap na yon ay matupad sa iyong buhay. Tayong lahat ay binubuo ulit ng Panginoon upang tayo ay magamit niya ayon sa kanyang kagustuhan. Kung minsan tayo ay nagkakasalanan, hindi kita gagamitin, may kasalanan ka. Sasabihan niya naman ang pastor, ano natin yan, i-disciplinary action natin yan, ididiin natin yan. Kaya may nadidi. At ang lahat ng mga bagay na yon ay para bagang inaalisan tayo ng sungay ng Panginoon. At alam nyo ba, ang isang proseso ng paggawa ng palayok ay kapag may mga bubbles pala yung palayok, yung binubuo nila, adi damdamilin na at dadagiti angin-angin na nga, upaw na di jay uneg. No di da masiputan da di nga upaw, into no yapan da di jay pugon, winukil nga kunada, mabittak da jay, apay, win atabitakan da jay, ma-deform ulit. Dito nga, baso. Kaya't ang ginagawa nila, inaalis nila yung mga bubble. No addaman basit nga patunay ikatenda dayjay. Tadida kaya't nga grutong-rutong. Ya, dayjay nga pat. Ganyan tayo binubuo ng Diyos. Binubuo upang sa ating kagamitan, pagkagamit. Gagamitin tayo ng Panginoon kapag tayo ay handa na para sa Kanyang
kabutihan. Para sa ating, sa lahat ng, kahit sa ating kabutihan. Para sa kanyang ikalulugod. Ganyan po kamahal ng Panginoon sa buhay natin. Mahal tayo ng Panginoon. Kagaya ng Israel, binuo niya muli ang nasyon na Israel. Kung kaya't mayroon hanggang ngayon ang Israel. At ipinanganak ang estadong iyon noong 1948. Kung bakit ang mga Pilipino ay mahal ng Israel, ay isa tayo doon nung si Carlos P. Romulo ay membro sa United Nations. Isa po tayo doon na bumoto doon sa pagka-independensya ng Israel. At nung independente na ang Israel, lahat ng mga teritoryo ay gusto nilang kunin. Kung kaya't mayroon pa rin ngayon ang pag-aaway ang Arab nation at Israel. Subalit, ang kamay ng Diyos ay nasa Israel pa rin. Bakit nasa Israel pa rin? Dahil hindi humihiwalay ang Diyos sa Israel. Dahil alang-alang sa mga Kristiyano doon na nananampalataya kay Kristo, ay ginagamit niya upang ang Israel ay maligtas. Na kahit anong gawin ngayon ng mga kaaway, hindi nila malulusob ang Israel. Matibay ang Israel dahil ang Israel ay nasa kamay ng Diyos. Alam niyo po yung 6 na araw na digmaan sa Israel, ang mga Arab nation, kagaya ng mga Egypt, Syria, Lebanon, ang lahat ng mga yan ay tumigma sa Israel noong about 1960 yata yun. 66, 68. Dinigman nila ang Israel. At nung dinigman nila ang Israel, 6 na araw lang, tapos na ang digmaan. Bakit? Hindi alam noon ng Israel ang gagawin nila. Hanggang isang leader ang nanampalataya at nanalangin sa Diyos. At kinot niya ang chapter 28 na Deuteronomy. At lumaban ng Israel. Sa loob lang ng 6 na araw, tapos na ang digmaan. Nabawi nila yung mga Gaza Strip, Golan Heights, at yung river na yon, yung bank, yung bank na yon na pinagagawan nila yung ilog na yon na pinagagawan, naagaw ang mga Israel. Kung kaya't aagawin muli nila ngayon, kaya't nag-aaway ngayon ang Hamas o Palestinian Liberation Organization at ang Israel hanggang ngayon. Pero ang Israel, nung binomba nila, alam ng Diyos ang ginagawa nila. Iginaid ng Panginoon upang sa ganun ay gumawa sila ng tinatawag na Iron Dome, na kung saan kapag may missile na lilipad, ini-intercept yung Iron Dome na yon. Ganyan po kagaling ang Israel. Bakit? Nasa kamay ng Diyos ang Israel. Ganyan din tayo. Kapag tayo'y nagpagamit sa Diyos, kahit anong darating na kalamidad sa atin, sa buhay natin, wala ang mga yan. Dahil tayo'y nasa kamay ng tinatawag nating Father. Nasa kamay tayo ng Diyos. Kung handa tayong magpagamit sa Kanya, hayaan natin na alisin ng Panginoon ang lahat ng iyong mga kasalanan. Sa mga nakaraang mensahe, ano yung sinasabi natin dapat alisin? Ang ating maskara. Si Pastor Sherwin, anong sinasabi niyang alisin? Ang ating pride. Ngayon, hayaan mo naman na magtrabaho ang Panginoon sa iyo upang sa ganun ay magiging faithful stewards ka. At upang sa ganun ay magiging matibay ka, lumalaban, resilient. Ito yung kabuuan ng mensahe sa mayong ito, mga kapatid. Agpasalingsing tayo iti Apo. No nagtubtubo nga saram, pag-uuten, ti Diyos ay ta. Tapno mausar ka, may paay iti pagarian na. Awanan iti maususar tatan. Agbalinsamot nga endangered species, dagito'y papastoran. Apet na paya pag-iskwilan ti papastor tatawanan. Awan ti pag-iskwilan ti pastor tata sinong tupay tagpastor ngay. Awanan ata tida na sursuruan.
wala silang kaalaman tungkol sa pagmimensahe. Wala silang kaalaman tungkol sa Biblia. Hindi maituro sila. Hindi sila maituro tungkol sa kasaysayan ng Israel. Hindi sila maituro kung bakit nagkakaroon ng mga maraming wika, magkakaibang wika. Hindi sila maituro kung bakit paano nagkaroon ng may Negro, mayroong Amerikano, at nakatamtaman na, at dadikat, at napukuray. Kasanupay nga gisurot at tadagiti papastor, nuawanan ti mausar ti Apo. Pero mga kapatid, magpapatuloy ang Kristyanismo hanggang andito ang banal na Espiritu Santo. Hanggang handa kang magpagamit sa iyo. Hanggang handa kang magpagamit sa Panginoong Jesucristo. Kagaya ni Apostol Pedro, si Apostol Pedro po ay wala pong siyang pinag-aralan. Hindi po siya nag-aral. Pero nung panahon ng Pentecostes, ay tumayo si Pedro at nakita nila ang galing ni Pedro na magsalita. Ganyan, ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo ang kagalingan ng Diyos sa isang mangmang na tao. Huwag mong sabing idahilan na ikaw ay mangmang. Kapag ginamit ka ng Panginoon, wala kang magagawa. Magiging matalino ka. Magpagamit tayo sa Panginoon, mga kapatid, upang sa ganon ay magpapatuloy ang Kristyanismo sa buhay natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin yung kanta, My Heart, O God. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. This is what I feel. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be
Agyaman bang mami nga nailangitan iti daytoy nga bigat manayon iti panakay ringpas apo iti serbisyo mi. Ken kastamat apo iti mensahe nga inted mo kadagiti anak mo. Dawatag kadikin ka nga kanayon na kami apo nga balbaliwan panagbiag mi. Addaman kadi apo dagiti empenan mi nga apo nga sa ilemlemeng mi kadagiti puspuso mi. Dalusan na kami apo. Salingsingan na kami babae ni tisaw. Yaman kami kinka mami nga nailang. Ket apo usaran na kami kadi kasi pagayatang nga panakausap mi. Dalusan na kami apo iti naldawan daw. Lukuban na kami apo iti dara na apumi nga Jesus. Ket apo ti protection ti dara na apumi nga Jesus. Mayalukop kan kumakadagiti amin na apo nga membro. Kadagiti amin nga anak mo. Tapno nyaman kadi nga sakit nga umay. Amin nga kalamidad nga umay ti panagbiag mi. San na kami nga magaraw. Agsipot ta makita da. Ti dara na apumi nga Jesus. Ngakas napasamak iti DJ nganod da makita da nga dara labsanan ida ni patay ita apo no makita da nga nalukuban kami iti daram nga napatay iti protection iti daram nga napatay uray payan niya iti umay nga sakit kalamidad kadagiti panagbiag ni at dara kada kami han kami nga mananaw gapu tati imam mapo at da kadagiti bibiyag mi. Alawon na po, bindisyon na mo ti tumunggal may sa kata kami. Itinagan na po mi ngayon sa dawatan kami. Amen. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash, I am born again. Forever safe in my Savior's hand. You are more than my words could say. I follow you like the road of day. I fix my eyes, follow when you wait. Forever free in an ending grace. You are my freedom. We lift you higher. We lift you higher. Your love never